So ito po, mga kababayan, pakinggan po natin yung mismong interview ni ni Christian Isguera about dito kay Trillanes, mga kababayan, na binulgar nga ni Trillanes ngayon na ang nasa likod daw ng pagpapatakas kay Bato kaya nakatakbo daw itong si Robin dala si Bato dahil daw sa isang tanyag na politiko na si Junbic. Nako, Diyos mio Marimar. Bakit? Ano nga ba ang mga grounds, mga kababayan? Ano nga ba ang mga rason kung bakit si Junbic? Ano nga ba ang dahilan? At ano ba ang palatandaan? No? Pakinggan nyo po ang ni Trillanes, mga kababayan. Ito ha, galing po ito kay Christian Isguera. So ito po, i-play ko lang po ha, mga kababayan. Pakinggan po natin. So paano mga habol si Bato? Kasi essentially cornered na siya sa Senado hindi po ba? Pero nagkaroon ng ganitong senaryo, takatakas. Mahuhuli yan si Bato kung gagawin ni Remulla, John Vic Remulla at ni General Nartates yung trabaho nila. Alam nyo, silang dalawa, alam nila na may warrant. Alam nila na totoo yung warrant. Pero they never bothered to form tracking teams since November ito. Ito na, mga kababayan, binulgar na ni Trillanes. Na kung ginampanan lang daw ni Nartates at ni Junbic ang kanilang trabaho, alam daw ni Junbic na may warrant November pa lang. Kaya nga daw binulgar ito ni Boying kasi ultimo si Boying, alam ni Boying November pa lang. Bakit hindi daw bumuo ito ng tracking team? Bakit hindi daw nila ito ipinapahanap, no? Itong si Bato. Bakit hinahayaan daw ni Junbic Remulla si Bato? In November pa lang pala, meron ng warrant. Biruin nyo, sinabi nga mga kababayan ng ICC na November 6, 2025, nilabas na ng ICC ang warrant. Bakit mga kababayan, hindi nga umaksyon si Nartates at si Junbic? Kaya nga ba mga kababayan nakakapagtaka, kaya ba pinalitan ni Junbic si General Torre? Tanong lang. Si Trillanes mismo nagsabi, nagre-react lang ha mga kababayan, disclaimer lang, si Trillanes ang nagsabi. Kaya nga ba, ura-uradang pinalitan ni Junbic si General Torre bilang PNP chief kay Nartates? November pa lang pala, alam na ni Junbic, alam na daw ni Nartates at alam na ni Boying na mayroong warrant si Bato. Bakit daw hindi gumawa si Junbic Remulla ng tracking team para mahanap si Bato? November pa lang. 'Di ba? Si Atong Anga hindi mahuli-huli, si Bantag nga di mahuli-huli, si Dumlao, si Saldico. Ngayon mapag-isip-isip ka talaga mga kababayan, in interview, General Torre and he said it was miscommunication. Ulitin ko ha, mga kababayan. Ito. So paano makahabol si Bato? Kasi essentially cornered na siya sa Senado hindi po ba? Pero nagkaroon ng ganitong senaryo, takatakas. Mahuhuli yan si Bato kung gagawin ni Remulla, John Vic Remulla at ni General Nartates yung trabaho nila. Ayan na. Alam nyo, silang dalawa, alam nila na may warrant. Alam nila na totoo yung warrant. Di ba? Pero they never bothered to form tracking teams since November ito. Since November, alam nila yan. Eto na nga, binulgar na ni Trillanes mga kababayan. November pa pala yan. November 6 yan. Sinabi mismo mga kababayan ng ICC yan Kung naalala nyo, di ba, nagsalita yung taga-ICC, yung babae, na November 6, we provide warrant for arrest from Senator Bato de la Rosa for November 6, 2025 from the Philippines because Bato de la Rosa is a co-perpetrator of former President Rodrigo Roa Duterte, ex-president in the Philippines. So November 6, 2025, we released a secret warrant of arrest
Sa Bato de la Rosa. Di ba? Kaya sabi ni Trillanes ngayon, bakit hinayaan ni John Vic si Bato na makatakas? At bakit hinayaan niya magligaliw si Bato at magagala lang buong Pilipinas? Kung saan-saan mo, pumunta ng Baguio, pumunta ng Maynila, pumunta ng Davao, pumunta ng Bukidnon, nakamotor pa. Tapos ngayon nakabiyahe pa papuntang Senado, tapos nasa Senado na, nakalabas pa. Putang, at nakipag-shake hands pa siya. Kita nyo yan? Bakit niya sasabihin, nandito ako para hindi arestuhin si Bato kasi wala pa daw warrant? Putang ina, November 6 pa pala yung warrant na yan. Kaya ngayon mga kawin, nako, sabi ni Trillanes yan disclaimer lang. Hindi sila nag-form ng tracking teams. Bakit sa tingin niyo hindi ginawa? Nako. Kasi ayaw. Ayaw daw. Dahil? Ganun yun. Ayaw huli Ako, naniniwala na ako ngayon. Ayaw bumuo ng tracking team si June Vic at si Nartates. Kasi sabi ni Christian Isguera, anong rason? Bakit ayaw? Kasi ayaw nga. Kaya naniniwala na daw si Trillanes ngayon na DDS si June Vic. Naku, patay ka din na, June Vic. Very clear now to me na si Secretary John Vic ay naglalaro na. DDS nga. Playing both sides, ika nga. What Nakita mo we- naman yung demeanor niya when he was with the Cayetano senators. Di ba? At home siya ron. Kasi ito mga kalaban ng administrasyon, pinoproteksyonan niya. Biruin mo yan. Diba? Mga kalaban ni PBBM, pinoproteksyonan daw ni June Vic. Nako, mga kababayan, lilikid sa ito. Mahirap talaga. Oo, nako, BBM. PBBM, ingat-ingat ka. Sabi ni Trillanes, ingat-ingat ka daw. Nako po. Bakit hindi mo ginagawa? Wala siyang ginagawa pa up to this point. So sabi ko nga, is either takot siya sa mga Duterte or compromised siya. Overseas, hello po. Meaning nag-play both sides na siya. Doblik namamangka sa dalawang ilog. Or talagang grossly incompetent siya. Nako. So pick your poison. Mamili daw tayo, mga kababayan, sabi ni Trillanes. Namangka sa dalawang ilog, takot sa mga Duterte, or naglalaro. Nako, mga kababayan. Si Romel Magante, hello po. Nako, mga kababayan, kaawawa si PBBM dito. Nagpasok na naman ng miyembro ng gabinete na pulpul. Nako po, mga kababayan, Biruin mo, mga kababayan. Simple lang naman daw. Sinabi na nga daw niya ni sinabi na nga daw yan ni Boying, bakit daw hindi maniwala si June Vic? Di ba? Nako, mga kababayan, ito na nga sinasabi ko sa inyo continue. Ang pinakang I think pwede siya kasing all of the above. Nako. Lahat? At certain points Oo. Nako. Pakyaw naman to. Kasi Pinakyaw. Pinakyaw naman. Kaya nga, alam mo, biruin mo kahapon, ando doon siya. Sinabi pa niya, I am here to protect Bato. Okay. Di ba? Sige na. Bakit yun? Problema yun. Playing both sides yun. Pero, kung pinoproteksyon mo si Bato, nakalusot Paano mo ngayon mapoproteksyonan si Bato? Ma'am Lilito Nini, hello po. Nakalusot sa'yo. Meron ka bang dinetail Queen Heart, hello po. sa kanya to protect him? Ma'am Maria Ali, Wala, di ba? So ano yung sinabi niya doon sa press con? Yabang lang? Forma lang? Rosette Aurelio, hello po. Tapos yung mga pulis doon sa perimeter ng Senado, why are they there? Di ba? Tapos sinabi niya, andito ako to secure the Senate, yung mga nasa loob, to protect them. Protect them kanino? Ma'am Marcelina Sino ba kalaban niya? NBI? Pited, hello po. So, ang dami niyang butas dito.
Kasi dito rin sa pagbasa ko puro sa nangyari, no? Sir Base rin Henry sa mga po. sinasabi nito si Alan Peter Cayetano, Mm. mukhang ang ginagaslight dito ay NBI. Sila yung ginagawang tampulan ng sisi. Ayan na. Pero ang dami ayan yung na. question eh. Dahil mukhang lumalabas, stage itong nangyaring insidente. At saka mga kababayan, nakakapagtaka lang, no? Dito sa mga sinabi ni Trillanes, talagang mapapaisip ka talaga. Kung talagang si Junbic, no, ay merong or kursonada talagang aristuhin or hulihin si Bato. Bakit hindi nga siya gumawa ng tracking team? At di ba kung naalala ninyo ang naghuli kay Digong, si General Torre. So, bakit ngayon hindi PNP gumagalaw dito sa warrant ni Bato? Meron namang warrant at sinabi nga mismo ng Department of Justice or ng DOJ ni Secretary Vida, valid ang warrant ni Bato. Bakit parang walang pakialam ang PNP? Bakit hindi nangunguna si Nartatis? Ito lang ha mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, bigyan ko po kayo ng trivia. Si Nartatis ko kasi bata po ni Amy yan. Si Nartatis bata ni Amy yan. Hindi ba kaya si Amy at si Junbic mag-friends? Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, bata po ni Amy si Nartatis. Kaya nagtataka lang po ako, kung naalala ninyo noon, di ba? Naalala niyo po noon, mga kababayan, na, di ba, pag sinabing may warrant si Digong, nanguna agad ang PNP together with General Torre. Pero bakit ngayon nung paglabas ng warrant ni Bato, parang walang pakialam ang PNP? Parang walang pakialam si Junbic. Di ba? Bakit parang mas nanguna pa? Kaya nga ito mga kababayan, tinanong, pakinggan yung tanong ni Christian Isguera kay Trillanes na, bakit sa NBI ibinigay itong warrant? Ma'am Lilith Unina, Nanay Minda, hello po. Ma'am Balot, hello po. Di ba? Bakit daw sa NBI at hindi sa PNP? Pakinggan yun. Ang tanong ko puro sa service of warrant, no? NBI po ba yung designated Ayan na. to serve Yes. that warrant? At bakit And NBI? right ito. Bakit? Kasi nakita mo nga, alam ni General Ma'am Susan Nartates Vergara, hello po. na merong warrant. Mm. At I know that for a fact Fon Sulveta, hello po. na pinapahanap sa kanya. Pero not once nag-form siya ng tracking team to look for these people. Yun. Di ba? Kaya pala mga kababayan, kaya pala NBI, no, ang inatasan na humawak ng warrant ni Bato. Kasi mga kababayan, parang walang balak, no? Parang walang balak ang PNP. Diba? Oo, kasi kung kaya pala mga kababayan, Director Matibag ngayon, ang pinag-inita ni Amy. Oo. Si Director Matibag ang pinag-inita ni Amy na ipatanggal, ipa-resign daw. Kasi mga kababayan, si Matibag kasi ang matinik ngayon. Diba? Kaya kung naalala ninyo noon, si General Torre pinag-initan. Kaya nagulat kayo noong na-promote itong si General Torre, pinalitan kay Nartates na si Nartates, manok ni Amy yan. Nako, eto na, nagdugtong-dugtong na. Ito mga kababayan, ganito yan. Ganito yan mga kababayan. Bago ko ipagpatuloy itong kwento ni Trillanes about kay Nartates, about kay Junbic, meron kasi akong nakausap na isang politiko. Kaharap ko mismo. Marami kami. Kaharap namin isang politician. Alam niyo ang sabi ng politiko? Ito daw si Junbic. Hindi daw tumatanggal-tanggal ni BBM. Kasi sa ngayon daw, ang administrasyong Marcos walang pambato pagka-presidente.
Ngayon, ang napasok agad sa isip ko, baka si Junbic ang manok ni BBM. Tandaan ninyo ito ha, mga kababayan. Ano ngayon? May 16, 2026, alas 8 ng gabi. Baka daw, mga kababayan, si Junbic ang pambato ni PBBM. Hindi mananalo yan. Hindi mananalo yan. Kasi daw, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, matagal na daw NP si PBBM. Ang kasama daw ni PBBM, si Junbic, Manny Villar, NP, yung grupo ni Manny Villar. Si Junbic, si Manny Villar, si Cayetano. Sa mga hindi nakakaalam yan ang sabi sa amin ng isang politiko na kaharap ko. Baka nagtaka kayo kung bakit hindi matanggal-tanggal ni PBBM si Junbic. Kasi nga, si PBBM, senador pa lang, NP na yan. Kagrupo ng mga bilyar yan. NP na yan. Si Junbic, NP na yan. Si Cayetano, NP na yan. Sabi ng politiko sa akin, mismo karap ko. Pati, sabi nga ng politiko, pati ako, NP din ako. Noon pa man. At tandaan ninyo, walang pambato ang administrasyon. Baka si Junbic. Patay ka din ha. Kung yan lang din naman ang ipromote ni PBBM para maging presidente niya, wag na PBBM, di ibubuto ng tao yan. Tandaan ninyo yung sinasabi ko mga kababayan. Kung si Junbic ang ipromote ni PBBM pagka-presidente sa 2028, balikan nyo ako at sabihin yung totoo nga, Ken. Balikan ninyo at totoo nga ang sinabi mo, Ken. NP, tignan ninyo mga kababayan, kung sino-sino ang miyembro ng partido ni Manny Villar. Doon mo yun makikita. Kaya kung magtaka kayo ngayon, bakit si Junbic hindi gumagalaw? At bakit mas kinampihan pa si Cayetano? Mas kinampihan pa si Bato? Ayan mga kababayan, tandaan nyo yan Pag sa 2028 ang itaas ni PBBM si Junbic, alam na. Hindi tayo nagkakamali. Totoo nga ang sabi ng politikong kaharap ko. Hindi ko na sabihin kung sino yung politiko na yan. Kapag yan nagkatotoo, sabihin nyo sa akin, Kent, grabe talaga yung source mo. Legit. MP. Mga kababayan, NP. Nationalist Party. NP. Continue. Problema ko. Since November, alam na niya. Since November, alam niya. Alam rin ni Junbic na merong warrant kasi mismong kapatid niya yung nagpasingaw nito Kaya nga nagtago si Bato, di ba? Nako. So alam niya. Alam niya yun. Ngayon din ito, Christian, having known these circumstances, palagay mo, ibibigay pa sa PNP yung task na arestuhin siya? Di ba? Sige, tignan mo na lang during the weekend. Sabi niya, meron akong 10,000 policemen, dragnet, para hulihin siya. Nakalusot, di ba? Pumasok sa Senado. Before that, may sinabi pa siya, mag-i-issue kami ng subpoena. For, I don't know what. Parang, ito? CIDG? Ano sasabihin ko? Ito yung CIDG? Iba ba? Yung sa CIDG. Then, nung nasa Senado na, withdraw yung subpoena. Di ba? Di ba? Nung wala pa sa Senado si Bato, mag-produce daw sila ng sampina, maglabas sila ng sampina kay Bato. Ngayon nung nasa Senado na si Bato, biglang withdraw ang sampina. Para saan? Bakit? Hindi nakakapagtaka nga. Eto mga kababayan, maintindihan nyo ngayon kung bakit ayaw ni PBBM palitan si Junbic ni Trillanes. Malalaman nyo yan, mga kababayan, balang araw. Or, ikwento ko na sa inyo, bago ko ipagpatuloy. Ganito po yan, mga kababayan. Kaya daw po, sabi sa akin ng isang politiko, nakausap ko, sabi niya, kaya hindi pinalitan
At kaya tinira ni Trillanes si Junbic ngayon. Kaya tinira ni Trillanes si Junbic ngayon kasi si Trillanes gustong maging DILG secretary. Ngayon si PBBM may tiwala kasi kay Junbic. Bakit ayaw tanggalin ni PBBM si Junbic bilang DILG at bakit ayaw niyang gawing DILG si Trillanes? Kasi ganito po ang kwento dyan. Mga kababayan, magbaliktaran man ang mundo, si Trillanes kalaban ni Marcos yan. Magbaliktaran man ang mundo, dalawa lang ang politiko sa Pilipinas, ang dilaw at ang pula. Dalawa lang ang naglalabang politisyan, dilawan at pulahan. Huwag daw magpalinlang sa dilawan. Yan ang sabi. Kaya ayaw gawing DILG ni PBBM si Trillanes kasi baka pag dumating ang araw, si PBBM bigla nilang kasuhan at ipakulong. Tandaan niyo mga kababayan, ang ahas, kakain ng kapwa ahas yan, tumik sa sarili niya maging malaking ahas. Ang ahas kasi, nagbabalat yan para lumaki. Kapag ang ahas na yan ay kinaibigan mo at bigla kang tinuklaw, patay ka. Diba? Ahas na huwag mo nang pagkatiwalaan. Kasi pag tuklawin ka niyan, patay ka. Yun ang tanong, yun ang sabi sa akin ng politiko. Sabi niya sa akin, kaya ayaw ni PBBM magtiwala kay Trillanes para gawin na DILG yan. Kasi darating ang panahon, si Trillanes tutuklawin si PBBM dyan. Hindi nyo ba alam na galit ang mga dilawan kay BBM? Sinasakyan lang nila si BBM ngayon kasi ang pinaglalaban ni PBBM ay kalaban nilang si Digong. Do you think kung si PBBM kinaibigan si Digong, si Trillanes kakampi kay BBM? Hindi. Do you think kung si PBBM at si Digong ngayon ay magka-close at si Sara, do you think titigilan siya ng mga dilawan? Hindi. Diba? Yun ang sabi. Sa mga, alam nyo, to make the story short, mga kababayan, hindi porkit sumuporta ang dilawan ngayon kay PBBM ay okay na. Hindi ganun. Hindi ganun mga kababayan. May utak ang presidente natin, matalino. Matalino ang presidente natin. Hindi nakakalimutan ng presidente kung anong pahirap ang ginawa nila noon. 'Di ba? Kaya si PBBM nag-stick kay Junbic kaysa kay Trillanes. Kasi darating ang araw, biglang tuklawin ni Trillanes si PBBM, patay ka dyan. Ang sabi nga sa akin ng politiko, baka darating ang araw, bigla nilang lagyan ng kaso si PBBM, pakulong nila yan. Bakit? Tandaan ninyo si Pinoy. Wala namang ginawang mali yun. Bakit nila nakasuhan? Bakit nila ipapakulong sana? Buti na lang namatay. Kung hindi namatay yun, kulong yun ngayon. Kaya darating ang panahon, si PBBM matalino mag-isip yan. Hindi yan basta-bastang kumakagat sa mga pain. Yung sinasabi daw na mamahalin siya, susuportahan siya. Walang ganun. Wala daw ganun. Kita nyo, lahat ng gusto ng dilawan, pinapabura ni PBBM pero pina-impeach pa rin siya. Buti na lang walang grounds yung impeachment. Kung may grounds yun, di-impeach si PBBM. Di kulong. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, magtiwala kayo sa sarili nyo lang. No trust others. Diba? Yun mga kababayan. Yun. Kaya sabi nga ng politiko sa akin, si PBBM matalino yan. Alam niyang ginagawa niya. Huwag niyong pangunahan. Kaya nga ayaw ni PBBM gawing DILG si Trillanes. Kasi alam ni PBBM ang galawan ni Trillanes. Si Trillanes pag bumaba yan, daming kaaway. Si PBBM pag bumaba yan, walang kaaway. Yun ang sabi sa amin ng politiko. Hindi ko na pangalanan sino yung politiko na yan.
Pero ako naman, di naman ako nangingialam kasi kwento lang naman yun. Oo. Kwento lang naman. Kaya naman daw nagkaganyan si Trillanes ngayon. Kasi daw, gusto maging DILG. Ayaw nga ni PBBM tanggalin si Junbic. Kaya ang kinuhang undersecretary ng DILG ngayon, si Jid Mabilog. Instead si Trillanes. Diba? Yun ang sabi. Mga kababayan, may paninindigan si PBBM, may paninindigan din si Trillanes. Hindi ko naman sinilaan si Trillanes dito. Kwininto ko lang kasi hindi naman po pwede mga kababayan. Tandaan ninyo, si Trillanes at si PBBM magkaibang partido yan. 'Di ba? Hindi ko siniraan si Trillanes ha. Hindi ko rin siniraan si PBBM, hindi ko rin sinisiraan si Junbic. Politika yan eh. Politika yan. Kung ano man ang galawan nila, sa kanila lang 'yon. 'Di ba? Atin opinion natin 'to. Hindi naman po pwede mag-stick tayo sa isang politician. Si PBBM, pagka 2028 mawawala na 'yan. Kung sino man ang presidente sa sunod, susuporta tayo kung gusto din umunlad ang bayan. 'Di ba? Kung ano man ang desisyon ni PBBM, huwag natin pangunahan. Sabi nga ng politikong nakausap ko, kung ayaw ni PBBM gawin si Trillanes DILG, desisyon niya 'yan. Huwag nating pangunahan. May nagsabi pa, kwentong barbero daw. Bahala ka sa buhay mo. Kwentong barbero ka, ako pa mismo, kaharap ko politiko. Kaysa sa magsabing kwentong barbero. Tigil-tigilan niyo ko dyan sa mga kwentong barbero, mga kababayan. Desisyon ni PBBM. Kayo, kung supporter kayo ni PBBM, respetuhin niyo yung desisyon niya. Kayo, kung supporter kayo ni Trillanes, respetuhin niyo yung desisyon at gusto ni Trillanes. Ako dito bilang vlogger lang naman ako eh. Bakit naman ako mag-stick kay BBM at mag-stick kay Trillanes? Vlogger naman ako. Parang media outlet lang. Hindi naman po pwede na kampihan namin yung isa lang. Hindi naman namin pwedeng kampihan lang yung isa lang. Nag-react tayo dito. Commentator tayo. Diba? Hindi po pwedeng mag-react, mag-stick tayo into one. Kwininto ko lang yung kwininto sa akin nung kaibigang politiko ni PBBM. Kaya nga sabi niya... tapos nung nawala na. Kaya nga ang sabi niya... Si Trillanes, kaya daw nag-ingay yan kasi gustong palitan si Junbic. Ang problema lang, ayaw daw ni PBBM ipalit si Trillanes kay Junbic kasi wala siya tiwala sa madaling salita. Kasi nga kalaban nga si Trillanes. Diba? The snake change their skin, shades their skin to become a bigger snake. Yun po yun. Diba? Yun mga kababayan. Kaya nga, ito ngayon, kaya pinag-initan ni Trillanes si Junbic kasi nga, which is, yung mga sinabi naman Trillanes, totoo naman. Kung isipin yung mabuti, nung wala pa si Bato sa Senado, naglabas sila ng sabina. Ngayon, nung nasi Bato na sa Senado at na-shake hands ni Junbic, biglang binawi ang sabina. Diba? Tama naman sabi ni Trillanes eh. So, ano ba talaga? Kaya ano ba, may balak ba kayong arestuhin si Bato? At bakit daw sinabi ni Trillanes na, ni Junbic na, pupunta siya sa Senado para hindi arestuhin si Bato? Bakit hindi arestuhin? May warrant na nga. November pa yan. Di ba? Sabi ni Vivian Mendoza, BBM is really weak. Mas weak ka, ma'am. Bakit? Tignan mo, katanda-tanda mo na. Naniniwala ka pa sa sarili mong paniniwala. Di ba? Kung si PBBM weak, ito isipin mo Ma'am Vivian, anong pangalan nun? Vivian Mendoza. Kung si PBBM weak, sinong nakakulong ngayon? 'Di ba? Ibahin mo yung ma'am, statement mo na si PBBM ay really weak. Kung si PBBM weak, sinong nakakulong ngayon? 'Di ba? Lagi ninyong pagkatandaan. Ma'am Vivian Mendoza, sa edad mong yan, wala kang pinagkatandaan. Isa lang ang masasabi ko sa'yo, isa kang bugok. Diba? Sad to say, wag ka magalit Kasi, alam no, bakit sabihin mong si PBBM is really weak? Huwag mong sabihin PBBM is really weak.
Oh, tapos sabihin mo, I'm on PBBM side, I'm not Duterte's. Naku, Ma'am Vivian Mendoza, hindi ganyan. Comment mo dito kanina, oh, PBM, oh. Saan ba yon? Sabi mo, oh, PBBM is really weak. Oh, tapos sasabihin mo ngayon, maka-BBM ka. Hindi ah? Alam mo, sa totoo lang, ma'am, ibahin mo yan. Kung weak si PBBM, sino ba nakakulong ngayon? Ganun lang yon, Ma'am Vivian Mendoza, ha? Basta yun ang pagkabasa ko sa comment mo, ha? Pag sinabi mong weak si PBBM, isipin mong mabuti sinong nakakulong. So, yun po yun, mga kababayan. Basta yun ang sabi ni Trillanes na si Junbic ang nasa likod ng pagpapatakas kay Bato. Di ba? Sabi ni Jack Extreme, weak talaga si PBBM, tinanggal nga niya si Tory na walang mali. Alam mo, sa totoo lang, ganito yan ha. Hindi natin alam yung buong kwento kung bakit tinanggal si General Tory. Hindi natin alam yung buong kwento. May rason. Ayaw ko kasi dito magsalita, kaya hindi naman ko spokesperson ni PBBM, vlogger lang ako. Kasi pag nagsalita ako dito sa nalalaman ko, sasabihin na naman dyan sa comment section, nagpi-feeling untouchable. Diba? Oh. Nagpi-feeling untouchable. Yan na naman ang sasabihin. Oh, ayaw ko na magsalita. Basta ako, lahat ng sasabihin ko, totoo. Walang mali.